Please stand. Hallelujah, 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 hallelujah. Remain in me as I remain in you, says the Lord. Whoever remains in me bears much fruit. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according to his ability. Then he went away. Immediately the one who received 5 talents went and traded with them and made another 5. Likewise, the one who received 2 made another 2. But the one who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came forward, bringing the additional 5. He said, "Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received 2 talents also came forward and said, "Master, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who received 1 talent came forward and said, "Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter. So out of fear, I went off and buried your talent in the ground. Here it is back." His master said to him in reply, "You wicked and lazy servant. So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return? Now then, take the talent from him and give it to the one with 10. For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagkatapos ng halalan, nag-uusap si Kapitan at ang misis niya. Ito'y matapos masigurado ni Kapitan na panalo na siya. Sabi ni Kapitan sa misis niya, "Babe, ngayong kapitan na ako, bakasyon tayo, buong pamilya." Tumingin lang sa kanyang misis niya. Walang reaksyon, hindi parang malungkot ang mga mata. Kaya ang ginawa ni Kapitan, hinawakan niya ang kamay ng misis niya at ipinagpatuloy ang sinasabi niya,
Gaya ng pangako ko sa'yo, pag nanalo ko, lilibutin natin ang buong mundo. Dito na umiyak si Mrs. at sinabi kay Kapitan, puro ka naman ganyan, tapos ang gagamitin mo, pondo ng barangay? Joke lang. Sa mga public officials, katuwaan lang. Pero kung tamaan ha, sabi nga, bato-bato sa langit, tamaan, mabukulang ka sana. Kasi dapat, malaman natin, ano ba talaga ang pag-aari natin? Sa ano ba talaga ang pinagkatiwala lang sa atin? Huwag natin imekos-mekos. Huwag nating imix-mix. Sapagkat magkaiba yan. Pwede natin gawin ano man ang maibigan natin sa pag-aari natin. Pero hindi natin pwedeng gawin ano man ang gusto natin sa pinagkatiwala lang sa atin. Kaya nga, naging issue yung confidential funds na yan eh. Kahit pa confidential yan. Dapat at least, kahit pa paano breakdown, malaman ng taong bayan. Paano ginagastos yan? Paano gagastosin yan? Kasi hindi pera ng sino man yan, pera natin yan. Ipinagkatiwala lang sa mga yan. Kaya nga kahit ang simbahan po ninyo may nag-o-audit sa atin, hindi ako pwedeng gumasta ng walang report. Kasi hindi ko pera dito. Pera ng simbahan ito. Pinagkatiwala lang sa akin. At mananagot ako kapag naging irresponsable ang paggasta ko. So dapat alam natin yun. Nevertheless, sa mas malalim na pagninilay para sa Ebanghelyong napakinggan. Alam niyo kahit yung mga bagay na alam nating atin, kasi may patunay tayo eh. Katawang ko to, ako to eh. Lupa ko yan, may titulo ko eh. Asawa ko yan, ito marriage contract oh. Anak ko yan, ito birth certificate oh. Kakapilido ko oh, kadugo ko Di ba patunay yan iyo. Pera ko yan, bank book ko yan eh. Ari-arian ko yan. Nakapangalan sa akin yan. Okay. Sa mas malalim na pagninilay, alam nyo ba na hindi pa rin sa atin yan? Tingnan po ninyo ang sinasabi sa banal na kasulatan. Lalong-lalo na sa Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's and all it contains. The world and everything in it. Ang may-ari ng lahat pati buhay natin ay Diyos. And this makes us not rightful owners of whatever we have. We are just stewards. Katiwala lang tayo pare-pareho. Tandaan po natin ito sapagkat delikado. In fact, pumapasok ang problema. Kapag yung pinagkatiwala lang sa atin, inangkina natin. Tulad ni Kapitan sa kwento. Tulad ng mga magsasabing, lupa ko yan, ito titulo. Kaya kahit gawin kong subdivision, lahat ng nakikita mong palayan na yan, ay karapatan ko, akin yan eh. Sakop ko yan, ako mayor dito. Kaya kahit kalbuhin ko yan, kahit patagin ko pa yan, kahit sira-sirain ko yung mga daan, mayor ako dito eh. Sakop ko yan eh. Katawan ko to. Kaya kahit anong bisyo, sigarilyo ko, toma-toma, wala kang pakialam, katawan ko to. Katawan mo ba to? Katawan ko to, kahit anong ipatato ko dyan, kahit dantarin ko ng katuyan, kahit ano ang idamit ko dyan, at kahit sino ang sipingin yan, o sipingan yan, tabihan yan, katawan ko yan eh. Anak ko to, nasa sinapupunan ko. Kaya kahit ilaglag ko, pakialam niyo, anak ko to. Nakita niyo na? Kapatid, paalala, malaking pananagutan ito, Pananagutan natin kung paano natin ginamit ang mga pinagkatiwala lamang sa atin. Hindi natin dapat gamitin according sa gusto natin, kundi according sa gusto ng nagmamay-ari nito, ang Diyos. Ano gusto ng Diyos? 2 basic things. Una, alagaan natin. Protektahan natin. Ingatan natin. O ikaw ba? Anong magiging reaction mo? Hiniraman ka ng t-shirt ng kaibigan mo. Ay siguro, pawis na pawis. Binalik sa'yo, amoy himagsikan na, butas pa. Ano magiging reaction mo? Humiram sa'yo ng kotse, ay, makinis ang kotse mo, binalik sa'yo, migaskus. Mabuisit ka. Kasi pinagkatiwala mo lang sa kanya, dapat iningatan niya. Dapat ibalik niya sa'yo kung paano niya hiniram sa'yo, di ba? Yun yung una, ingatan mo, pangalagaan mo. Huwag mo sisirain. Pero may pangalawa, mas maganda pa. Huwag mo lang ingatan, pagyamanin mo pa yan. Maganda kung ibabalik sa'yo yung t-shirt mo. Kung paano mo binigay. Pero mas maganda kung ibibigay sa'yo, ang bango. Tapos, Brad, eto, isa pang t-shirt. Parang katulad lang din yan. Regalo ko sa'yo. Salamat may bonus pa. Sinoli yung sasakyan sa'yo, pinakarwash na full tank pa.
Sinabi, Mare, salamat sa bahay na pinahiram mo. Nga pala, Mare, di ba nasabi ko sa'yo, medyo may problema yung gripo nung dumating kami dito, ha? Pinaayos ko na, Mare. At pinalinis pa niya ng mas malinis kaysa sa pagkahiram niya. Oh, di ba? Matutuwa ka. Kasi hindi lang niya inalagaan, pinagyaman pa niya. At yun ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon sa mga pagbasa ngayon. Huwag mo lang pangalagaan, pagyamanin mo rin ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin kung paano ang isang babae ay pinagyaman niya kung anong meron siya. Babae siya, limitado, walang magandang oportunidad para sa kanya sa kulturang Hudyo, pero within her means, ang pamilya niya ay naitaguyod niya. Sa ating gospel reading, tampok yung dalawang alipin. Yung isa, binigyan ng 5 talento. When we speak of talent dito, pera pinag-uusapan natin dito. And 1 talent is equivalent to a huge amount of money. Okay? So yung isa, binigyan ng 5 talento. Yung pangalawa, binigyan ng 2 talento. Natuwa yung Panginoon dun sa binigyan ng 5 at binigyan ng 2 kasi ipinangalakal nila yung iniwan sa kanila, kumita. Pinagyaman nila. Hindi lang nila inalagaan, pinagyaman. Bagay na hindi ginawa nung pangatlo. Kasi pwedeng iningatan niya, pero hindi niya pinagyaman. Ibinaon lang, binuro lang. Kaya anong sabi nung Panginoon patungkol sa kanya? Kunin niyo yung 1 talento sa kanya at ibigay sa iba, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, pero ang wala, kahit yung konting nasa kanya, ay kukunin pa. Hindi po ba kayo nawindang doon? Ako nawindang doon eh. Tingnan po ninyo ha. But from the one who has nothing, even what he has will be taken away from him. Ano ba? Something or nothing? Sabi wala eh. Tapos may konti. Ano ba talaga, kuya? Can something, even a little thing, be nothing? No! Something, even a little thing is something. Eh yun ang diferensya ng pangatlong alipin. Sapagkat yung tinanggap niya, siguro naisip niya, 1 talent lang kumpara sa 5, kumpara sa 2, wala lang to, walang halaga. Parang ikaw, tatanungin ka kung may pera ka. Malaki yung pagkakagasan, may pera ka ba? Wala eh. Wala, dukha ka, walang wala. Merong kahit konti, sabihin mo wala. Pero ganun tayo eh. Yung konti, nira-round off natin sa wala. Yun yung diferensya nung pangatlong alipin. He thought the little he had was nothing. Kaya hindi niya pinagyaman hindi niya dinevelop, hindi niya binigyan ng halaga, walang importansya sa kanya. That is why, yung pwede pa sanang ibigay sa kanya, kung yung naunang binigay ay pinagyaman niya, hindi na naibigay, pati yung naunang ibinigay na 1,000, nawala pa. Nga. At ganyan yung mga taong hindi aasenso. Yung gusto easy money, ayaw magsakripisyo, ayaw magsikap. Nasabi ko na sa inyo na hindi po ako na-stress sa pagpapagawa ng simbahan nating ito. Pero ang ibig ko sabihin, hindi ako na-stress sa pondo kasi mababait kayo. Ang hindi nyo alam, na-stress din ako. Saan? Sa tao. Sa ilang mga gumawa dito, hindi naman lahat pero may ilan o marami pa nga minsan kasi iba-iba yan. Tamad, walang kusa. Kailangan bantayan mo, minsan may nahuli pa. Break, nagte-text, naka-aircon. Hindi pa nga break yata Oras pa yata ng trabaho Mawiwindang ka. Ito Kaya sa loob-loob ko, kapag hindi nagbago ang mga taong ito, hindi aasenso. Dahil tandaan natin, hindi tayo sa tao, kundi sa Diyos tayo nagtatrabaho. Siyang nakakakita ng personality mo, kung may kusa ka na, kung may abilidad ka na. Kahit hindi makita ng boss mo, kahit hindi pansinin ng boss mo, kita ng big boss yan. Kahit hindi ka pahalagahan ng pinagtatrabahuhan mo, gagawa ang Diyos ng paraan para makita ka ng mga taong mas magtitiwala sa'yo. Basta magkaroon ka ng kusa, be honest, magkaroon ka ng disiplina, magsikap ka. Hindi ka magugutom, maniwala ka. O di ba't meron tayong mga trabahador na ganyan, nakatatak sa isip mo, aalagaan ko ito. Mabait, iba to. Kasi mahirap nang makakita ngayon ng taong ganyan. Mahirap na. Parang guni-gunitan lang yung iba. Totoo. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng asenso. Hindi lang sa negosyo, hindi lang sa trabaho, kundi kahit sa buhay natin bilang Kristiyano, sa buhay pamilya natin, sa pagkatao natin, siya ang magpo-promote sa atin. Kung sabi niya, hindi ka mapagkatiwalaan, hindi ka honest sa maliit na bagay, paano kitang bibigyan ng maraming mga bagay? Pero pag nagsipag ka, pag naging responsable ka, pag naging mabait ka, may mararating ka sa kahit ano pa.
Alam niyo po sa aming magkakapatid, 5 kami magkakapatid na lalaki. Yung pangatlo si Ariel, si Kabakas Ariel. Nakita ko, natatawa na ako. Sa aming magkakapatid na lalaki, palagay ko financially, so far, yung naipon, siya huli. Palagay ko. Sa talino, academically, hindi yung wisdom, academically, palagay ko siya huli. Pagdating sa mga awards na natanggap, recognition, palagay ko siya pinakakonti. O baka wala pa. Pero alisin mo yan sa pamilya namin, we won't be that happy. Kasi among us, si Ariel ang the best person who gives joy to our family. At ilalaban ko yan ng the best husband, the best father. Kita ko kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa at ang mga anak niya. At nang ma-hospital ang aming ina, wala kaming kapatid na babae. Yung ginawa niya, parang siya ang naging anak na babae. Siya talaga. The best yung pag-aalaga na ginawa. Palagay ko nga kung tatanda si na mama at si papa at magkakasakit, siyang mag-aalaga. At siya ang gugustuhin nilang mag-alaga sa kanila. Kaya, si Ariel hindi talaga huli. Hindi talaga siya iwan. In fact, baka pagdating sa mas mahalagang bagay sa buhay, siya pa ang nasa unahan. You see, walang taong wala. Walang taong walang ibubuga. Walang taong walang maiko-contribute. Lalong-lalo na sa pamilya. Lahat tayo meron. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Kasi magkaiba. Kaya nga iba. Kung kailangan mo talaga yung kung ano ang meron siya, so dapat meron ka. Kung ano ang meron ka, yun ang kailangan mo maniwala ka sapagkat yan ang pagpopondohan ng Panginoon ng mas maraming biyaya sa buhay mo. Ang mahalaga, magsikap ka, maging responsable, maging mabait ka. Ang mahalaga, may pagsisimulan ka. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos, nasa pamamagitan ng konting tinapay at isda ay nagpakain ng libo-libo. Nasa Diyos, na sa pamamagitan ng mga simpleng mangingisda lamang ay pinalaganap ang Kristyanismo sa buong mundo. At nasa Diyos na nagsabi na kahit kasing liit lamang ng butil ng mustasa ang pananampalataya mo, pwede mong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka at ito'y susunod sa iyo. Kayang-kaya niyang gumawa ng milagro mula sa wala. Yun pa kayang mula sa meron ka, kahit konti lang yan, kahit maliit lang yan. Isang mahalaga, magsikap ka, maging responsable ka, magpakabuti ka. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y Magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na makita ang halaga ko sa papaano mong tinitingnan ako, hindi sa papaanong tinitingnan ko ang sarili ko o tinitingnan ako ng kapwa ko. Kasi madalas sa paraan ng pagtingin ko sa sarili ko na produkto ng pagtingin sa akin ng kapwa ko, maliit ang tingin ko sa sarili ko.
Wala akong ibubuga, wala akong kwenta. Minsan, puro daw problema ang binibigay ko sa kanila. Pero hindi mo naman ako lilikhain ng ganito, di ba? Sigurado kung may ibibigay ako Tulungan mo kong malaman ito, pagsikapan ko, pagyamanin ko, tulungan mo kong maging mabuting tao. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat para sa iyo ang Diyos ay may magandang plano. Hindi mo lang nakikita kasi mababa ang tingin mo sa sarili mo. Ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Binabantay mo ang halaga mo sa tingin nila. Huwag ganon. Tingnan mo ang sarili mo. The way God looks at you. The way God loves you. Kung lalapit kay Jesus, mahalaga ka sa Diyos. Bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Gawin mo kung ano ang kaya mo, ang magagawa mo, at mas makikita mo ang halaga mo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, worlds without end. Amen.